Diyos sa kanya. So ilang taon yun? Almost 25 years. But you know what? Abraham waited patiently to the Lord. Why? Because Abraham is a man of faith. Minsan kasi tayo, no? We have our own timetable. We need to learn the timing of God in our life. Isa lang dapat panghawakan natin. Ang Diyos ay hindi niya bibiguin ang kanyang pangako. Amen ba? 20 years man yan, 40 years, but God surely will fulfill His promises. Adin? Kaya nga, from Abraham, naging Abraham na siya. Alam niyo mo yung ibig sabihin na ng Abraham? Ha? The father of many nations. Can you imagine? From Abraham, a father alone, then God transformed his name to Abraham, means the father of many nations. Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon ng tapat, sa anumang sitwasyon, God will transform our journey into a great breakthrough. Amen po? Hallelujah. So, a father as a man of faith. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, the father, who fears God has nothing else to fear. Okay, gusto mo basahin ng mga tatay? Mga tatay, sige nga. Sabay-sabay natin babasahin. 1, 2, 3, go. A father who fears God has nothing else to fear. Ang tatay raw po na takot sa Diyos ay wala na po siya ibang kinakatakutan sa kanyang buhay. Sino po yung tatay ngayon dito na may kinakatakutan? Ha? Meron ba kinakatakutan? Natakot ba kayo? Specialist lecturer. Sabi, nagsisimula pa lang ng pamilya. Yan, sila naman. Diba? Diba? Matatakot. Natakot ka kay Star? Diba? Parang ba? Parang matuwa, parang isa mo natakot. Diba? Hindi, sabi kasi dito sa sport ko laro kami kinakatakutan. Takot sa bayarin. Diba? Diba? Takot na parang mawalan ng pagkakakitaan. Tatay yan eh. The hunter, sabi nga, the hunter of the family is the father. Siya yung laging naghahanap ng pagkakakitaan. No? Siya yung laging dapat nag-iisip ng to provide everything for the family. Meron nga po isang nakita analogy sa social media is yung nanay, dala-dala niya ang kanyang anak sa sinapunan ng 9 months. Di ba po ba mga nanay? Pero yung tatay, dala-dala niya sa isip hanggang sa graduate yung kanyang anak, hanggang sa maging matagumpay yung kanyang anak. Kaya sino mas matagal nag-iisip? Dadala ang tatay. Di ba? You always have to think that. Kaya sabi ni Charles Spurgeon, pero ang isang ama na marunong matakot sa Diyos, ang isang ama na marunong kumilala sa Diyos, ang isang ama na marunong manindigan para sa Panginoon, sinasabi ni Charles Spurgeon, ay wala na siyang kinakatakutan. Hallelujah! Ibig po sa mga kabataan natin ngayon, sa mga binata pa, from now on, ang mga kalakihan dito na binata pa, you will be the family. Dapat, ngayon pala, you need to learn that as a father, you should also a man of faith. Kasi bakit? Number 1, wala akong schooling ng parenting. Diba? Pwede ka mag-abogado ng 10 taon, pwede ka mag-doktor ng 10 taon, mag-engineer, pero ang pagiging isang tatay, walang pag-aaral yan. Ako wala po akong school na tinapos para maging isang tatay. Isang mahusay at magaling na tatay na palaki ng kanyang mga anak. Wala po. Kaya nga, we need faith in order for us to build our family. Amen po ba? Isang pananampalataya para papuri natin mabilang ating pamilya na naayon sa kalooban ng Panginoon. So a father as a man of faith. As Spurgeon said, a father who fears God has nothing else to fear. Hallelujah. Ayan. So, sa mga oras po ito, bahagi po sa inyo, the precious possession
of a father who walks by faith. So as a man of faith, dapat meron tayong greatest possession. Do you think, ano ang greatest possession ng isang tatay dapat? Dapat ba isang tatay meron na siyang sasakyan ngayon? Dapat ba ang isang tatay meron na siyang malaking ibon sa bangko ngayon? Yung ba dapat ang greatest possession of a father? Okay naman yun. That's good, no? Dapat ba ang tatay ngayon ay meron na siyang malaking, sabi natin na ibundar o lupain sa bansang Pilipinas? Ano ba talaga ang greatest possession of a man of faith, which is the father? Kaya hindi pong i-discuss ko sa mga oras po ito, quickly, ang tatlong mahalagang bagay na ito. The number one precious possession of a father who walks by faith is dapat siya po ay a man of vision. A man of vision. Isang tao o isang lalaki o isang tatay na laging meron siyang pangitain. Hindi po yung kung ano nakikita, may pangitain. He has a vision. Meron siyang laging iniing. Meron siyang laging parang, kumbaga, sinusundan. Meron siyang laging gustong makita. Maybe sa kanyang pamilya, maybe sa kanyang sarili. So a man, a father of faith, should possess a vision. In which he sees God's purpose. Ayun lang. Pag na-translate doon yung PowerPoint, hindi niya alam maayos. Actually, yung ating CPU mga kapatid, nag-expire na pala yung Windows 10. Naka-Windows 10 kasi yan eh. So, kailangan ng panibago. Kaya, ayan. So, a father of faith also is the first possession na meron dapat ang isang tatay na may panampalataya sa Panginoon. Dapat siya ay ang isang ama o isang lalaking may pangitain. Ibig sabihin, he sees God's purpose sa kanyang buhay. Mga tatay, tanong ko po kayo mga tatay ngayon. Alam niyo po ba ang purpose ng Diyos sa inyong mga buhay? Clearly ba? 100%? Alam niyo na ba ang pagkatawag ninyo bilang ama ng iyong tahanan? Bilang isang haligi ng tahanan sa iyong pamilya? Alam niyo na po ba ang purpose ng Diyos sa iyong buhay? Mahalaga na malaman ng mga tatay na dapat meron siyang vision sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa kanyang... Kasi nga, sinasabi sa Proverbs chapter 28, verse 18. Ang sabi doon, where there's no vision, the people perish. Kung baka sabihin natin, ilagay natin ang tatay. Pag ang ama ay walang pangitay, nagsasuffer ang kanyang pamilya. O yung tatay na lang is walang ginawa kundi uminom, di ba? Magbisyo, makipagbarkada, ano yung pamilya? Sasuffer. Tama? Kasi nga, wala siyang pangitain. Puro lang sarili yung kanyang iniisip. Iniintindi yung kanyang gusto, yung kanyang naisip, what he wants. Not what God wants to him. Kung yung gusto niya lang mangyari. Kaya maraming pamilya Pilipino ang nagsasuffer kasi bakit? Maraming mga katatayan, wala silang pangitain sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, at ibig sa Diyos. Sinumulong ako dito ng broken family. Ha? Marami sa Pilipinas, lumalaki ang mga bata na wala man lang silang mga magulang na nag-aalaga sa kanila. Nandiyan nga yung mga magulang nila, kaso parang wala naman. Why? Maybe they lost something very important possession sa isang tatay. That is the man of vision. Wala silang pangitain. Kaya kung ang isang tatay walang pangitain sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, sa Diyos, ang tanong, ano man ang kanyang paglalaban? Ama? Wala siyang paglalaban. Dahil wala siyang paglalaban, ano gagawin niya? Kung ano yung talang naiisip niya. Hindi na yun.
what pleases to Him, yun ang nagagawin niya. Kaya sabi nga ng isang quotation, if a man without purpose, everything he has, it becomes his flesh. Ang isang lalaki raw na wala raw purpose sa kanyang buhay, lahat daw ng kanyang i-accumulate ay gagawin niya para sa kanyang sarili kasiyahan. That's very sad. Imagine, you are a successful person but you do your purpose. So kung ano man yung mga na-accumulate mo, ano man yung narating, gagamitin mo na yan sa pansarili mo kasiyahan. At kailan na mga kapatid, hindi tayo magiging lubos na masaya sa ating sarili lang. Di ba? Natayo na ba yun? May mga nakapag-accumulate na ng magandang, sabi natin, nakapagpatayungan ng magandang bahay, pero parang gusto pa ng isang bahay ka. Di ba? Nakabili ka na ng isang sasakyan, parang gusto pa ng isang sasakyan. So kung makikita na to please ourselves, para tayo daw umiinom ng tubig ng dagat. That the more you drink it, the more ka nauuwi. Why? Because you don't have purpose. Hindi mo alam yung pangitain na ibinigay sa iyo ng tuwin mo. Pero kung ang isang ama ay may pangitain sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at sa Diyos, mga kapatid, bawat araw yan, meron niyang ginagawa. Bawat araw yan, meron siyang sinusundan na nagagawin upang magkaroon siya ng direksyon. Kaya sabi ng Bible, where there is no vision, people will perish. Kaya mahalaga sa ating mga tatay sa mga oras kong ito, ngayon pala isipin natin, Lord, ano yung pangitain na meron ako ngayon? Number one, sa ating sarili. As a father, how do you see yourself right now? Bilang isang tatay. Kasi yung mga tatay, we are not just enough to bring food on the table. Hindi sapat yun. Hindi sapat na tayo makapagbibigay lang ng pagkain sa hapon. Kaya sabi nga, meron daw purpose ang mga tatay, lalo sinasabi ko pag nakaroon na men's fellowship sa mga, meron daw purpose ang mga tatay. Kala nyo lang yung mga sa Pilipinas na may purpose. Ano mga tatay may mga purpose din? Number one, you are the priest of your family. Kasi mong priest, ikaw ang nag-pray sa inyong pamilya. Alala ko nung kami sa Baguio pa, ang aming tirahan lang doon is, ang tawag doon, parang sa bachelor lang, kung walang kwarto. Kami na nag-divide, naglagay na lang ng mga pagkikotiyat. Alam mo yung mga anak ko na, when I woke up, ng madaling araw, hindi ako talaga sa mundo. Hindi ko kaya. Buhayin ko mga anak ko nito kung wala kamay mo sa pamilya nito. Lord, I always dedicate my two daughters sa Panginoon. Lord, pag nakinita, gawin mo silang influencer sa kanilang generasyon na maglapit ng mga kaluluwa sa iyong kapwa. Dinilig ko talaga sila. Lord, make them work an evangelist, a preacher. Yun po yung talaga sinasabi ko sa Panginoon. So, kailangan meron ka gawin panginhain bilang mga tatay. So, mahalaga, tayo mismo i-assess natin bilang isang tatay, ano ba yung panginhain ko? Ano yung tulad ng pera? Tama yun. Kaya nga, papasok ka sa isang P, or ang P is, you're the priest, pray for your family. Pangalawa, provider. Bilang isang tatay, dapat tayo ang nagbibigay ng provision sa ating pamilya. We do our best, our own effort, our knowledge, understanding, our strength to provide something full. Naalala ko naman, panahon kami talagang God challenged us into a place in which hindi namin akalain na paglalagpasan namin yan. Kung wala lang yung Panginoon ng Diyos sa aming buhay, maybe we lost now in our faith and even in our service to the Lord. But God is faithful. Mabuti ang Panginoon. Amen? Kaya sinabi niya nga, kung ikaw ay kakatok, bubuksan ka. Kung ikaw ay hihingi, bibigyan ka. Yun ang panawagan ng Panginoon, especially sa mga tatay na yun. Yes, mga tatay na pakirap ang tatay. Amen po ba? Diba, hindi lang pakirap ang tatay na lang, malas pamilya, pakahirap. But ano yung ating pangahawakan? Sa gitna na tayo ay
shield. Hindi ang Panginoon. Lord, give this family. Binigyan mo itong pamilya sa akin. Ikaw ang pamilya na, ikaw ang tatay ng pamilya nito. Ang hirap. Na ako po ay unang ako sa Korea, malayo po yung ating pamilya. Minsan, nag-PM sa akin yung bunso, tatay, umuulan, ito ganyan. May nangyari ganyan. Tapos, pinabalitaan pa na, alam mo, sabi ni Samuel, meron daw lang nag-cross doon sa Boardwalk Park. Nasagasaan na jeep, patay. Naku po, sabi ko yung mga anak ko, araw-araw pumapasok, ito yung daan nila. Yung pag-aaral na gano'n. Naku, may yung anak ko, madulas, or masami ng jeep, ng taxi, everything. Naiisip ko yun. Kasi nga, malayo ako sa kanila. But, I rest my faith on our God. Lord, ikaw ang may kontrol ng lahat. Kaya ito papasok pagiging priest mo, at papasok ulit pagiging provider mo. Kaya tayo ng ibang bansa, para magbigay tayo ng mas magandang kinabukasan sa ating pamilya. Tama po ba? Kung tutusin ko na kung aking tatanungin kong bago sa dito ng mga tatay, paano naman talaga ang ama na gusto lumayo sa kanyang pamilya? Kaya po ba? Meron ba niya nagagawa yun? Kasi nga, mas nakikita natin ang opportunity sa ibang bansa. Ayaw man natin, masakit man sa atin, but we need to sacrifice the distance para lang mas kumita ba na mas maganda. Yun naman eh. Kaya nga mahalaga, bilang mga tatay, we are also a man of faith. At dapat lang meron tayong pangitain. At napakalaga itong possession ng isang father, isang tatay, na meron siyang pangitain sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, at sa Panginoon. Kasi sinasabi ng Proverbs chapter 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Then, sabi sa next phrase, sabi, but he that keepeth the law, happy is he. Pero ang sinunan daw na patuloy na nagbibigay ng panahon sa salita ng Panginoon, naninindigan sa salita ng Diyos, umaasas sa patuloy na pangako ng Panginoon. Ito rin yung mga tao, ito rin yung mga tatay o mga lalaking masaya. Why? Because our great assurance is not what the boss na pinangako sa atin, the people of this world, yung mga pangako nila, but what the promise of the Word of God. Amen po ba? Yan ang ating greatest assurance. Maybe hindi naman nangyari yung gusto mo sa mga oras mong ito, pero tandaan mo, habang tayo po naninindigan sa salita ng Panginoon, may mangyayaring maganda sa kinabukasan ng ating pamilya, especially sa mga tatay. Amen po ba? Kaya mahalaga pong possession ng isang tatay as a man of faith, dapat meron siyang pangitain. Meron siyang vision. He sees God's purpose sa kanyang buhay. Kaya mahalaga sa mga tatay, meron po tayong pangitain sa ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa, na mahalagang bagay na meron ang isang tatay ay hindi lang po sa isang father of faith or a man of vision, dapat siya rin po ay a man of conviction. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Joshua chapter 24 verse 15, sabi niya ganyan, but as for me, sino po ang nagsasalita dito? Ha? Si Joshua. Sino si Joshua? A general army. Pero sino talaga siya personally? Isa siyang tatay. Tama ba? Yes, he is an army of the Lord, pero ang totoo, isa po siya pamilyado, isa po siya ama ng tahanan. At sinabi ito ni Joshua nung siya po ay halos na-conquer niya ng karamihan ng promise land. But still, there is a more places to conquer. At ito na yung kasi yung time na medyo na-reach niya yung kanyang age of, alam niyo, yung pagkatanda, mahina na siya. Kaya sinabi niya during that time sa mga kanyang mga kasamang Israelites, mamili kayo kung anong yung pagsisilbihan ninyo. At sabi ni Joshua, sa mga nakasama ko for the past 40 years, 60 years, 50 years of journeying the Lord in the wilderness and entering the promised land, mamili kayo ngayon kung sino paglilingkuran nyo.
Pero ako, sabi ni Joshua, at ang aking sambahayan ay pipiliin maglingkod sa Panginoon. What a godly conviction. Amen? What a godly conviction of a father to choose God and lead his family to serve the Lord. Napakaganda conviction ni Joshua. At ito rin, sana ang merong mahalaga ang isang tatay as a man of faith. He has also a conviction, a godly conviction. Ibig sabihin po, ano pong ibig sabihin niya mga kapatid? He stands on God's truth. Handa siyang manindigan sa kalooban ng Panginoon. Ano man yung mangyari, ano man yung maging sitwasyon, he will stand on the truth of what God is telling him. A man of conviction. Ang sabihin niya, Lord, ano man ang mangyari sa iyong pamilya, yumaman man kami o maghirap kami, maglilingkod kami sa iyo. What a godly conviction of a father. And that is one of the greatest possession a fathers must have. Bilang isang tatay. Ito dapat ang meron tayo. Even I. Ito dapat lagi ang magpaalala sa atin. Bilang isang tatay, meron tayong tinatawag na godly conviction. Ibig sabihin, a godly father makes a clear commitment to God. Maliwanag sa kanya na bago siya mag-commit sa iba, bago niya alamin ang iba, bago niya bigyan ng panahon ng iba, sinisigurado niya na siya muna ay committed sa Diyos. Kaya sabi ni Diyos ito, ask for me. Before anything else, ano sabi niya? Before anything will happen, before anything will do, the first thing that I will do, I will clear my commitment to God. Bilang isang tatay. Kaya sabi niya, ask for me. Ibig sabihin, a father must also cultivate their own personal relationship with God. Amen po ba? Bilang mga tatay, ako po yung nananawagan sa mga tatay ngayon ng KCP, Filipino Church. Lahat po tayo, dapat din po tayo ay ating kinukultivate, pinapalalim ang ating ugnayan sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Dapat tayo yung laging tumatawag sa ating amang nasa langit. Dapat tayo lagi yung nakipag-usap sa ating amang nasa langit. Sabagay, we as a father, hindi na po tayo mga tatay, but mga leader din tayo ng ating pamilya. So make that a clear commitment to God. Lord, simula ngayon, bilang isang tatay, ako ay maglilingkod po sa inyo. Ano man ang mangyari. What a godly conviction. Ano pa? A godly father provides spiritual leadership at home. Kaya sinabi, as for me and my house. Ibig sabihin, ang tatay ay hindi lang siya ang naglilingkod sa Panginoon, kundi kasama ng kanyang sambahayan. Tinuturuan niya ang kanyang sambahayan paano maglingkod sa Panginoon. He leads his family to serve God. Ang mahalaga sa mga tayo talaga, matindi ang pananampalataya. Kung meron mang may pinakamatinding pananampalataya sa pamilya, dapat ang tatay. It's hard to lead. Amen po ba, mga tatay? Ang hirap na mag-lead ng isang pamilya. Kasi sabihin mo mga kadugo mo yan, doon sila sa point talaga na hindi natin paniniwalaan. Parang yung mga anak ko na ngayon, ang galing nila makipagtalo ngayon sa kanilang mga magulang. Aral na aral ni ChatGPT. Parang sa wala nang meron na kanila, ang galing na sumagot eh. Anong grabe na nakakot? Samantalang yung lolo ko ron, tumingin lang sa'yo, wala ka nang pwedeng isagot. Tingin lang yun, ha? Alala ko yung lolo ko ron, may kausap siya. Hindi ng mga bata kasi, dumaan ako sa gitna na yun, naging pag-usap. Yung tingin sa akin na ganyan, alis ba naman na ano? Palo. Kumbaga, marunong ka dapat tumingin. Kung tingin pa dapat alam ko na. Ewan mo kung gano'n yung mga matandaan ako. Pero ngayon, yung mga bata, no? Dumutubo na yung mata ko, hindi na wala pa. It's hard to lead the family. Yung pagtuturo mo lang sa mga bata, paano sila magkaroon ng magandang perspektibo, napakahirap po niya.
Kaya nga, bilang isang father de pamilya, dapat tayo mismo is a man of faith also. Ayan po ba mga tatay? Ayan, natin mga tatay ito. Si Max, si Richard, si Kuya Andy, si Kuya Edgar, at si Gerald. At even din mga pangalakihan dito, we should learn from this message also. Ano pa yung dagdag dito? A godly father leads his family by example in serving the Lord. Ayan. Kung gusto mo maging prayerful yung mga anak mo, dapat ikaw din i-pray. Gusto mo ang mga anak mo talaga ilagay mo sa Panginoon, ipakita mo na ikaw mismo, you are leading yourself to serve the Lord. Ayan. Because the greatest influence that you can do to your children is not by your word, but by your example. Kaya nga, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. So si Joshua, naipakita niya po ito sa kanyang pamilya. He led the Israelites by the word of the Lord, and he led the Israelites by serving also the Lord. So pinakita niya sa kanyang sambahayan. Bilang mga tatay, mga kapatid, ito yung paalala sa atin ng salita ng Panginoon sa mga oras po ito. Kasi mula ngayon, tayo mga tatay, hindi lang tayo tatay, pero tayo yung mga tatay na meron ding pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? From now on, let us turn to the Lord and walk by faith, and alamin pa natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, sa Kanya, at sa ating pamilya, at sa paglilingkod po sa Panginoon. At yung pangatlo na ano ba yung pangatlo na mahalagang bagay na great possession ng isang tatay ay a man of action. Amen? A man of action. Talagang kung ang ilaw ay napundi, ang tatay ang mag-aayos, di ba? Nag-ispagan ang pangalan, a man of action dapat yan. Siya, kapag may nangyari sa kanyang pamilya, ang number one na rule responde, gumagawa, nag-iisip ng paraan, is ang man of action. Okay? So, anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Sabi doon, talagang, dinaayos. Sabi doon sa James chapter 1 verse 22, but ye, ganyan, doers of the word, not hearers. Bilang mga tatay, sabi doon ng Panginoon, hindi lang tayo tagapakinig ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo nakikinig every Sunday or nakikinig sa social media ng mga salita ng Panginoon. Kung hindi, tayo rin ay ang tagapaggawa ng salita ng Panginoon. A man of action. Napakalaga po niya. Narinig natin ang Word of God at tayo rin mag-a-act doon sa salita ng Panginoon. That's very important. Upang tayo ay panatiling nasa kalooban po ng Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, but be ye doers of God's word, of the word, not hearers only, deceiving your own self. Kasi nga, kung narinig mo sa ng Panginoon at hindi mo sinagawa, ang sabi ng Biblia, niloloko mo lang ang iyong sarili. Kaya bilang mga tatay, when we hear the word of the Lord, do our best na magawa natin ito. Because you are a man of action also. You're not just a man of vision, you're not just a man of conviction or a godly conviction, you are also a man of action. Kumbaga, bago may mangyari sa pamilya, dapat dadaan mo sa tatay. Kasi siya yung protector ng pamilya. Okay? So yun yung pangatlong P kanina, yung unang P is priest, provider, and protector. At yung pang-apat mo na B ng isang tatay is a pastor. Sabihin, a pastor is a leader also. You will lead your family. Sabi nga dyan, Maxwell, a leader, show the way and know the way. Kung walang daan, ang leader ang nakakaalam paano gumawa ng daan. Kung ang pamilya ngayon ay dumadaan sa matinding sitwasyon, dapat ang tatay alam niya ang kanyang patutunguhan at alam niya ang kanyang gagawin. Amen po ba? Ano po ang sinasabi po sa kasabihan sa Tagalog na ang pater de pamilya, sila ang haligi ng tahanan. We know that, di ba?
Ang ibig sabihin, what is the meaning of haligi? Pundasyon. Diba? Kung yan ay kukumparan sa isang bahay, walang bahay na walang haligi. Ano na ba ngayon ang bahay na walang haligi? Ha? Yung bahay ng ibon, walang haligi. Diba? Pero sa mga tatay, diba? Sa bahay po natin, may haligi po yan. Minsan nga, 5, 10, depende sa laki ng isang bahay. Sabi ng bahay, sabi po ng kasabihan na ang tatay ay haligi ng tahanan. Kaya sabi nga nila, pag ang haligi ng tahanan ay pabuhay, napupundi ang ilaw. Mga tatay, hello. Pag mahina raw ang pundasyon, ang ilaw ay napupundi. Siyempre, diba? Pagka, siguro yung ilaw, hindi siguro bulb na yung parang umiikot na gano'n, di ba? Kung ang haligi ay mahina, konting problema lang, konting hangin lang, ay sumasayaw yung bahay, abay, nauupog yung ilaw, di ba? Sa loob, di ba? At pag lagi nauupog yung ilaw, ano mangyayari sa ilaw? Napupundi. At pag napundi ang ilaw ng tahanan, kumanda ka ngayon, haligi ng tahanan. Di ba? Napundi na siya, di ba? Kaya wala natin pupundihin mga tatay at ating mga ilaw kasi pag napundi sila, tayo rin ang delikado. Parang gano'n, di ba? Babalik ang ginawa mo. Parang gano'n, di ba? Kaya mahalaga mga tatay na tayo ay maging matag ano man yung hamon ng buhay natin. Kaya nga, at general, dapat show no even a glimpse of weakness. Duguan na tayo, pero makita pa natin, malaban tayo. Kaya gusto ko yung kanta na warrior is a child. They don't know, di ba? Like I'm running home when I fall down. Diba? They don't know who picks me up when no one is around. Drive my soul, bright for just a while. Who's deep inside is over. Diba? Warrior is a... So, a man of action. At minsan, hirap na. Pero pag sa pamilya, nandiyan ang ama. Kaya po ba? Laging ang ama, nandiyan. Before everything will happen to my family over my dead body. Kasi bakit? A man of action. Siya ang tatay. So, a father must practice what he preach. Medyo mabigat ito mga tatay, no? Ito lang. Kasi, ang mga tatay, hindi naman perfecto. Kaya kung mga tatay, inamin po namin sa inyo, ay mga tatay dito, yes, mga tatay kami, pero hindi naman kami perfecto. Kaya, bibigyan naman kami ng konting kuwang sa mga bagay na yan. From time to time, we will also try to furnish or harness our weaknesses. May kailangan din po kami na minsan ay kailangan na namin ng isang tutulong para yung kahinaan na yan ay ma-overcome din po namin. Kaya, but as a father also, we need to understand that a father must practice what he preaches. Parang yung mga ko yung high school, umiinom yung kanyang tatay. Tapos hindi naman ang barkada ko, bumili ng gin at uminom. Kasi sinasaway niya yung kanyang anak. Wag kang iinom. Sabi na namin, ikaw ay lasing na lasing ka eh. Di ba parang, it ruin your authority. Di ba? Hindi ka paniniwalaan eh. Sabihin mo, huwag kang iinom, ikaw naman, panay ang laklak mo ng alak. So, it ruin your authority. First, lead by example. Sabi sa akin, sa amin mo nakaraan. Kaya pag kumakain, huwag kang mag-isip kung pareho mga anak mo, hindi mag-isip. Sabi ko, okay. Diba? Simple na lang yan. Pero, sometimes, mga anak ko parang kumakain, parang isip ko pa rin. So, Diyos lang manasaway. So, kailangan mahimay na ko ito. Kaya nga, a father must practice what he preaches. Be the doers of God's word. Yan yung paalala sa atin ng salita ng Panginoon
tatay, na tayo mismo ay man of action, the doer of God's Word. Children are more influenced by what they see than by what they hear. Ang mga anak natin, mas madali silang madisiplina kung nakikita sa atin. Amen po ba? Kaysa sa mga sinasabi daw natin. Kaya kung gusto mo i-demonstrate ang prayer life, kailangan sa tatay na nanalangin. Kung gusto mo i-demonstrate ang pagbabasa ng Biblia, dapat ang tatay ay nagbabasa ng Biblia. Kung gusto mo i-demonstrate ng isang anak na naglilingkod sa simbahan, dapat ang tatay, pinakita niya siya ay naglilingkod sa simbahan. And that a very strong influence sa mga bata. So, ibig sabihin, a father must lead by example, not just simple instruction. Many fathers tell their children what is right, but godly father show them how to live what is right. Napakahalaga po ng mga bagay na yan. Kaya sabi ko mga tatay, mahirap maging tatay. Kaya yung mga kabataan pa rito, mga wala pang asawa, prepare now yourself. Okay? Hindi ko po tinatakot, but you need to prepare yourself. Ngayon pa lang, alam mo na ang patutunguhan. Ngayon pa lang, alam mo na ang dapat mong gagawin sa sarili mo kung ikaw ay mag-aasawa na at magkakaroon ka ng isang pamilya. Many fathers, a father must guard the truth against spiritual deception. Bilang isang tatay, mahalaga talaga ito. Sa mundo natin ngayon na napakarami ng mga, ano mo yun, yung tawag doon, especially sa social media, yung confusion, pagbibigay ng mga fake news, pagbibigay ng mga iba't ibang impormasyon na hindi naman totoo. Mahalaga isang tatay, maalam din po dyan. Yung mga anak ko minsan, meron silang mga sinasabi sa akin na parang hindi ko na siya naiintindihan. Totoo lang sa ngayon. Sa dami ng kanilang nakapanood. Ako po, mahilig po ako sa anime. Kaso wala yung mga anime na alam ko, sila ano pa lang, sila Ghost Fight. Sila San Goku. Ayan, sila Ghost Fight. Ay, yung mga anak ko, may mga anime sila na, totoo lang, hindi ko na-trip yung style ng anime. Pero hindi rin naman nila trip yung anime na gusto ko. Kasi nga, we are living far beyond and sa panahon ngayon. So I need to understand their perspective. Bakit ko nila nagugustuhan ito? Ganun pala yung presentation ngayon ng mga animators. Sa amin natin kasi palakasan, power, di ba? From Super Saiyan 1 hanggang sa ano kung saan napunta yung Super Saiyan na yan. Pero sa kanila iba. So I need to understand the culture para ma-appreciate ko yung sinasabi nila sa akin. So mahalaga yun sa mga natin na sila ibabantay din natin sa mga false teaching, false mindset, false sa mga deception ng sanlibutan ito. Kaya sabi ng Bible, not only a father and hearers of the Word of God, also a doers of the Word of God. Kasi nga, kung ikaw ay tagapakinig lang at hindi mo ginagawa kalooban ng Panginoon, then sabi ng Bible, you are deceiving yourself. So how can you prevent deception in your family kung ang tatay mismo deceive? Hindi nga. So ano na yung protection ng pamilya kung ang mismo ama ng tahanan, siya mismo ang nalinlang. Kaya mahalaga talaga sa isang tatay, isang father of faith. Amen? Isang tatay na meron siya pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, as a father, as a man of faith also, we are not perfect. Bila kami mga tatay at tatay na may mahal sa Panginoon, isa rin sa mga kuhanan po sa amin ay hindi rin po kami perfecto. But a man who consistently trusts the perfect God is the man who continue success in this world. Yes, mga tatay, we are not perfect, but if we learn to trust consistently sa Panginoon, tayo po ay pagpapalagi ng Panginoon. A
father may stumble, a father may face difficulties and encounter season of uncertainty. Yet, if he continues to walk with God and lead his family toward the Lord, that kind of father will earn and blessed by the Father. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga tatay, kailangan talaga is a father of faith. And a father of faith, we need to possess the three important and precious possessions. Number one, ang tatay dapat ay father of vision. Visionary dapat ang mga tatay. Tapos sila mismo nakakaalam, nakakaunawa ng mga bagay-bagay. Verse number one, yung kalooban ng Panginoon. He has the vision about what? God's purpose sa buhay nila, sa kanilang pamilya, at sa kanyang personal na buhay. And hindi lang siya a man of vision, he was also a man of conviction. He know how to stand in the truth. Siya mismo ay handang tumayo sa katotohanan. Ano sabi ng Psalm chapter 1 verse 1? Yeah? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the seat of the sinner, or sit in the seat of the mockers. But his delight, sabi ng Bible, is in the law of the Lord. He meditates day and night. So mga tatay, nagbigay ng Bible, tatawag natin framework or tatawag natin blueprint on how to be a successful father. Nandun na sa salita ng Panginoon. Read Psalm chapter 1 verse 1 to 3. Nandun na yun. Nasabi doon, whatever he does, prosper. Ibig sabihin mga kapatid, pag tayo ang isang tatay, alay ng kanyang puso, ang kanyang buhay sa kalooban ng Panginoon, ano man ang kanyang gagawin, pinagpapalan ng Diyos. God is the one who multiply the work of His hand. Meron akong naalala noon na ako po ay nasa may kawayan. Sabi nga, ba't ganun yung mga lalaki? Pag daw sila ay nagpamilya, kahit na walang trabaho, nagkaroon ng trabaho, yung mga dating tapay na pag-asawa, nagkaroon ng trabaho. I've seen that. Sa amin, daming mga tambay, manakawad sa poste, meron nung sila nag-asawa, napunta na ako, busy sila sa buhay, meron pinagkakabalahan, kahit sila ay nag-wedding, kahit sila ay nag-vulcanize, pinapasok nila. Kasi na bakit, nagiging man of action na sila. Why? Because they know that is responsibility. How much more if you are a man of faith, a father of faith, kapatid? How much more yung pwede natin magawa sa ating pamilya? At even ang ating idagdag din sa ating komunidad. Remember, God called us not just for our family, which is the basic unit of society, but also to influence also the society. I think ito yung wala ng Pilipinas ngayon. Nawawala na yung tawag nating system of society. Kasi parang ngayon, ang pinaka-system of society, kung sino yung maraming pera, kung sino yung pinuno, para siya yung nag-influence sa society. No. The basic unit of society is family. Kaya kailangan natin bumalik-balik. At ang gagawa niya, tatay. Amen. Mga tatay. Amen po ba? Kaya, bilang mga tatay, hindi lang tayo man of vision, also, we are also man of action. Yan po mga kapatid, yung tatlong greatest possession na meron dapat ang mga tatay. A man of vision, a man of godly conviction, and a man also of action. So mga tatay, napakalaki ng hamon sa atin sa mga oras. So nawa po, sa aking mga kapatatay, ay patuloy tayong magpaling Panginoon at sikapan din natin tumakad na may pananampalataya sa ating mga buhay. Amen po ba? Yes. So po, tayo po ay ngayon tumayo at manalangin. Hallelujah. Let's pray. Thank you, Lord. Father, we give you praise and honor you sa mga oras mo nito, sa paalala niyo po sa aming mga katatayan dito sa KCPP Church. Salamat po, Lord God. You remind us that our greatest possession is not the gift that we have, is not the talent, Lord, that we have, is not, Lord God,
the things of this world that we are accumulated, our job, Lord God, or everything that we have, Lord, the greatest possession that we should have is first, we should have, Lord God, a man of vision. Lord, bigyan mo kami ng pangitain bilang mga dati, Panginoon, sa mga oras po ito. Lord, receive, Lord, give us vision, Lord God, just like Abraham, Lord, just like Jacob, O God, na nai-encounter na nila, Panginoon, sa mga sitwasyon, Panginoon, na pangailangan nila. Lord, as a father in our family, Lord God, not just Lord in our family, but even Lord in our church community, Lord, nawa mo ang mga tatay, Panginoon, ng KCB Philippine Church ay magkaroon Lord God, ng mga pangitain, Panginoon, sa kanilang mga sarili, sa kanilang pamilya, at even Lord God, sa church na kanilang pong pinakasamayan, Panginoon, upang sa kanilang Lord God, sila mismo ang magdala, Lord God, ng influence na nagmumula po sa iyo, O God. And we have just also, Lord God, a man, also, Lord God, of vision, but also, Lord God, a man of godly conviction, na maninindigan kami, Panginoon, sa totohanan na sinasabi mo sa iyo mga salita, Panginoon. Help us as a father, Lord God, sa aming pamilya, sa aming simbahan, na kami, Lord God, ay ma-align at ma-mold kami sa kalooban ng Panginoon. At even also, Lord God, a man of action, na kami mismo, Lord God, is not just a hearer, but also a doer of your word. We give you thanks and honor you. Manalangin sa mga natin, Jesus. Amen and amen. Let us raise our hands as we sing our